Problema rin ang baha at landslide sa ibang probinsya dahil pa rin sa bagyo sa Mariveles sa Bataan. Nasa itaas na ng kani-kanilang bahay ang ilang residente dahil abot dibdib ng tubig. Nakatutok si Jonathan Andal. Halos tangayin ang mga punong yan sa lakas ng hangin sa Kasiguran, Aurora na may kasabay ng malakas na ulan. Bandang alas 8 ng umaga nang simulang hagupitin ng Bagyong Paulo ang bayan, kaya nawalan ng kuryente roon. Halos 1,000 na ang inilikas mula sa 20 barangay. Binahari ng bahagi ng kalsadang ito sa bayan ng Dilasag, kung saan halos 400 naman ang inilikas. Binayo rin ng malakas na hangin at ulan ang Dinapigue, Isabela. Habang sa syudad ng Ilagan, nagtumbahan ang mga puno at karatula. Inabot na rin ng baha ang ilang kalsada dahil sa umapaw na Cagayan River. Hanggang dibdib naman ang kulay putik na baha sa Mariveles, Bataan. Tuloy-tuloy kasi ang pag-ulan. Ayon sa uploader, nasa second floor na ng kanilang mga bahay ang ilang residente habang nakikituloy ang iba pa. Sa isa pang purok sa bayan, pahirapan na ang pagdaan ng mga motorista dahil sa malakas na agos ng tubig. Ganyan din sa ilang kalsada sa San Felipe, Zambales. Kahit ang malalaking sasakyan, pahirapan na sa pagbiyahe. Sa Lawag, Ilocos Norte, itinali na ng mga mangingisda ang kanilang bangka para hindi tangayin ng malalakas na alon. Pinaguho naman ng malakas na ulan ang lupa sa bahagi ng Bontoc Mountain Province, kaya hindi na madaanan ng mga motorista. Pinalilikas na rin ang mga naninirahan malapit sa Chico River sakaling umapaw ito. Nagpabahari ng malalakas na pag-ulan sa Tagbilaran City sa Bohol, kaya hirap na naman ang ilang motorista. Stranded naman sa Tabaco Port sa Albay ang mahigit 200 pasaherong patungo sa ng Catanduanes. Bawal muna kasi ang paglalayag dahil sa Bagyong Paulo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.